Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening to all of you ngayong araw ng Thursday. At ito ang ating update, mga kaganapan namin ngayong hapon ng Thursday. So marami tayong loaf bread. Ito ay expired na. Ito, December 3. Yan, December 3 ang classic. Ito ay December 7. Isa na lang ang natitira. So ang palatandaan guys ay iba-iba yung kanilang, ang kulay ng ng lock nila. Ito, pag blue ay December 3. Tapos ito naman medyo bago pa siya. Actually pwede pa itong ibenta kasi December 7 pa. Pero papalitan na yan ni Jessie ngayon. So lahat ay kinuha niya. Ito yung mga natitirang loaf bread natin. And then ito ay December 6. And ito ay December 7. So lahat yan ay papalitan. And titingnan ko kung magkano lahat ang ibababa niya sa akin. Kasi si Jessie ngayon ay maramihan na pag siya ay magbababa ng mga loaf bread dito sa tindahan. Kasi papalakas na daw. Ay mo ne? So meron tayong order guys sa aking katabing nagbebenta ng mga dressed chicken. 175 na guys ang bigay niya. Ito ang wholesale price, and then hindi pa ito net na timbang niya. Plant weight ito. So ang mabayaran ko ay 3,005 pesos. 180 na guys ito sa MFD. And then yung isang supplier ko si Farmers ay wala siyang stocks na mga dressed chicken ngayon. So ay nagkakaubusan na naman. And then meron na tayong na-fold na mga gift bag. Yan guys, nagmamadali ako. Ngayong araw na ito ay wholly akong nag-fold ng mga ito, mga gift bag. Yan guys, na-fold ko na yan. So lalagyan ko na siya ng mga handle and mga sapuitan. So ito yung 10 pesos natin. Ito yung tag 20, and hindi pa na i-display ang aking pansit canton kasi busy ako dito. So hindi sila makapag-display dyan. Okay, at ito yung aking dressed chicken. Day, timbang na to, usab day ha. So ito yung aking dressed chicken, isang bag. Dagdag natin guys kasi ito na lang ang aking display. Yan na lang ang display ko, and merong dalawa doon sa sa freezer. So titimbangin muna ito, kukunin yung ice at kunin yung net na timbang ng aking dagko siya day, sobrang kilo lang. So time check tayo ay mga 4:30 na ng hapon ngayon. So maliwanag pa dito. At yan yung ating mga display. Maliit lang ang karkas ko ngayon, nasa 28.88 kilos lang. So ito guys ang ginagawa. Kailangan titimbangin nyo talaga, lalong-lalo na pag plant weight, para hindi kayo malugi. Kasi ito guys, abante tayo dito ng more or less 7 pesos. 6-7 pesos. Pinakamalaki na ang 10 pesos. So kung ang bigay sa inyo, kagaya dito 175 ang bigay sa akin, hindi talaga ako nagbe-base sa 175 kasi malaki talaga ang risiko dito. So ito, tinitimbang na. So sa isang bag ay 15 heads yan siya. 15 heads. Okay, sige, 8 kilos na to, Sai. Okay, say hi to my vlog. Apple grapes. Marissa. Si Marissa, very sexy. Pili lang, sir. Pili lang, sir. Guwapa kay virgin namong karni, sir. Aday, napay tubig, day. Panguhay tubig kay Resina. Kanang kuan, plato. Ay, andun pala si Jessie. Hindi ako nakapag-prepare. Sige, kunin mo yan. Okay guys, ando na si Jessie at nag-prepare talaga ako ng silya doon, ng chair. Kasi kawawa naman si Jessie. Doon siya sa likuran, naka-parking, and then bibit-bitin nga yung mga loaf bread, napakabigat. Okay, so ganina pila to, 8.85 kay 17.7 man dire. So ganito guys ang pagpresyo ng dressed chicken, lalong-lalo na pag plant weight. So i-reweigh nyo talaga para makuha ninyo kung magkano ang net na timbang, and then doon pa kayo mag-divide kung magkano ang puhunan. Okay, ito yung second batch. Dahil dito likod ay. Ito yung second batch na tinimbang ni Marissa. 16.6. So tingnan nyo, 16.6 lang.
Sige day, 3,005 Plus? dili i-off sana. Ay i-cancel sige. 3,005 ang ako na bayad. 1,005. 3,005 divided by 16 point pila to? 65. Sige. Pila sige. So dili na siya 175. So eto na guys, ang net na timbang from 175 ngayon tinitimbang natin uli 180.37 na siya. So 181. Okay Jess, ano pa? Kain ka pa ng saging dyan? Oh, unsa man? Kung mag-vlog ka, may mag-comment na magpa-deliver ka din niya. Wala man? Naman ta sa kalsada, oy. Mawa na mapagkasosyal aning gardenia, oy. Wala, nagwapuan na ba? 12. Pila na sa resibo? Unsa man? Pili mo na 46. 48 kita na, namakagyo-doa. Unsa na siya? Yung bit na gamay. 46 si kabo. 46. 48 ang kwan. 48 ay ka 48 ang diyo. Sige, Tara, 12, 12, 24. 26. Apa yung 12? Ano? Dosi, okay. Lagi. 48. Tengok na, oy. Ay, pagkilakan niya. Sige. Asa ito yung buwan? Aray. Response. Ako ana. Mo gani. Pila may kantidad ana kay baligya gyapon ako na. Ano yung presyo na daw? Ano, red doa, nada. Wet bread duha, tagda kaning tag 90. Okay, duha. Classic, kanang Replace. Makabuk, wala na ko ginidak na ko to, kaya pilang kulot ko. Pila na kabo? Kumaya na sa classic way. 5. Sige. Dili, naka-request ito. Oh, ayaw na alsa ha. Kay Luhi kay ka. Di na ka mo tubo. O, sige. Okay na? Okay na. Salamat din. Okay, sige. Bayad ta. Dakuha sa ko mabayad, oy. 2,000. Ang akong manok, 3,000. Patay mo. Tagaktak, 5,000. Yan, dirigid, musungkay. Ha? Dikiriyan na, dynamic siya. Mogani. Hello mga siskasari. Good morning. At ito ang Uma-Ati Kabong na kaganapan namin ngayong araw ng Thursday. So, dito guys, marami tayong mamimili kasi kadi-display lang namin ng aming pork carcass. And then, dumating ang gardenia loaf bread. So, hindi ko pa yan na-arrange guys sa labas ng aking tindahan kasi nag-video muna ako dahil dumating na si Mr. So, makapag-video tayo kasi may magsusukli. So, ito yung area namin at sa ganitong oras ay napaka-busy talaga. Okay, so, yan yung ating mga loaf bread. Hindi ko pa tapos na iayos kasi meron pa akong ginagawa saglit. So, si Mr. ay nagsusukli and marami ang loaf bread na binababa ng gardenia sa akin ngayon worth 2,078 pesos. Okay, so yan guys ang aming mga kaganapan ngayong araw ng Thursday ng hapon na mga 4:30 PM na sa mga oras na iyan. So yan at magdi-display pa ako dahil nagkalat yan guys, andyan siya sa labas, baka manakawan tayo dahil nasa gilid lang yung loaf bread natin at hindi ko pa naiayos lahat. Kasi guys, maliit lang ang aking lamesa and then magdi-display pa ako dyan ng peanut butter and mga sandwich bread. And yung aking lumpia wrapper ay sa loob ko na lang ilalagay kasi wala ng space, no? Napakaliit ng aking lamesa para sa loaf bread namin dyan. So, ito yung aking maliit na meat shop and mga loaf bread. So, nilalabas ko talaga yan guys para marami tayong maibenta kasi pag sa loob ng tindahan ay kaunti lang ang maibenta natin dahil hindi siya makikita ng customers. So, ito talaga guys, no, ang kaganapan namin at sa ganitong oras marami talagang mga tao na dumadaan dahil nasa corner ang aming pwesto. Dinadaanan talaga ng mga tao and napaka-traffic. Tapos guys, medyo ang ating mga customers ay nababawasan kasi hindi na pwedeng mag-parking dyan ang mga motorista, mga may sasakyan dahil bawal dito sa lugar namin. Nasa corner kasi kami and may mga nagbabantay na mga barangay tanod, no? Sisitain nila yung mga motor na
mag-park dyan sa harap ng aking tindahan. Kaya yung ibang mga motorista na bibili sana ay hindi na lang bumili kasi papaalisin sila ng mga barangay tanod. At saka meron ding city TMO na nakabantay dyan sa kanto. Kasi guys, pa ganitong oras ay napaka-traffic dito sa lugar namin dahil magsilabasan na yung mga estudyante, no, at magsabay-sabay pa halos yung mga high school, K-12 and elementary. So, yan guys, nagsimula ng mag-traffic. So, wala talagang makapark dyan sa area namin. So, minsan, naghihinayang ako kasi may gustong huminto na sasakyan, at gustong bumili sa amin ng mga karning baboy, mga dressed chicken, and then papaalisin, no? Hindi pwedeng mag-park dyan. Kaya nga nababawasan yung ating customer. Pero wala tayong magawa kasi nasa corner talaga kami at 7 meters ang distansya bago makapag-park yung mga motorista at mga sasakyan. So yan ay tapos na akong nag-display sa aming mga mga loaf bread at meron tayong customer. So medyo madilim na, mga 5 PM na. So ito na guys ang aking display. May sandwich bread tayo. Meron din akong nilagay dyan na mga 1/4 na green mongo and peanut butter. So yung ibang mga loaf bread ay nasa loob, mga overstock natin. So ito guys ang kaganapan namin, no, actual na mga kaganapan, actual selling sa aking sari-sari store and meat shop, no? Maliit na meat shop and mini bake shop na. Kasi walang bake shop dito sa sa area namin, malapit lang sa tindahan. Walang bake shop guys talaga. So naisipan kong mag-display ng mga gardenia. Minsan nga may maghanap sa akin ng bread box. Kasi si Jessie, yung ahente ng gardenia, ay minsan lang ako bibigyan ng new bake. Yan yung murang loaf bread lang kasi yung classic ay medyo mahal. So eto guys, ang katabi ko ay RD Pawn Shop yan siya, and then umalis na sila. So eto guys, dati ito yung tindahan namin, yung pwesto ko ngayon, at saka yung nasa gilid yung RD Pawn Shop. Yan yung aking tindahan na ngayon ay eto na lang kasi 5 magkakapatid sila si Mr. So nung naghati-hati na sila, ito na lang yung tindahan namin yan. So eto lahat ang tindahan ko noon. Dito yung aking meat shop, dito sa may RD Pawn Shop. And then yung meat shop ko ngayon, yan yung bigasan namin and grocery. Tapos, nung naghati-hati na sila ni Mr. sa pwesto nila, 5 kasi sila, so ginawang 5 door, yan na lang yung aming pwesto. So ngayon, itong gilid namin ay may occupants na. Kinuha siya sa katabing tindahan namin na nagtitinda ng mga damit, ng mga dry goods and kitchenware. So siya na ang nagkuha. So kibali, bagong bagong renters na naman ang andyan. So, eto guys, ang kaganapan namin, no, actual selling, mga actual na pangyayari, and actual na aksyon sa aming tindahan. Okay, yan yung nagbabantay guys, Barangay Tanod. So, ito yung harap ng tindahan namin. Merong malaking simbahan dyan ng Mormons. And TGP, Palawan Pawn Shop, and 7-Eleven. So, yan yung namin, mga nasa harap. And then ito yung area namin. Dati ay RD Pawn Shop yung katabi ko. Ngayon nakuha na dyan guys, yung nagtitinda ng mga damit, siya na ang kumuha dyan. So bali, 2 door na ang ino-occupy niya, 2 doors. Okay, dito sa gilid may pharmacy and Sure Repair yung katabi ko. So ito yung ating loaf bread, mini bake shop, and maliit na meat shop. So sabi ng ahente, mag-bake shop ka na dito ate, kasi walang nagtitinda dito ng mga loaf bread. So mag-bake shop na daw ako, hindi na daw ako mag-meat shop. Okay guys, ito yung kaganapan at may mamimili pa, no? Thanks God, ngayon ay medyo malakas tayo. And yung aking carcass ay 28.68 kilos. Nilalapag ko na lahat kasi maliit ang carcass ko ngayon. Hello guys, ito ang aking 2 bundle na chickens
pancit canton. So, ito ang medium, 150 grams. And ito naman yung large, 350 grams. So, pareho sila 1.4 ang binayaran ko. So, 700 per bundle. Pero, ang laman nito ay 25 pieces, 25 packs. And then, ito ay, ano lang, 10. Kasi malaki yan siya. So, ang benta ko ay, 85 pesos ang 350 grams. And then, ito ay 35 pesos. Benta ko dito. Tapos, dumating na ang aking pork carcass. 36 kilos guys, ito. So, maagang dineliver ni Chubbs ang ating order. And kahapon ay nagpa-deliver tayo ng worth 5,000 pesos na mga dressed chicken na Lola Mami. So, nandito na sa freezer. Ito guys, ang ating dressed chicken na dineliver kahapon. Itong nasa cellophane. And then, bukas magpa-deliver tayo ng boneless bangos kasi yan na lang yung aking mga boneless bangos. Okay, at ito yung mga napo-fold natin na mga gift bag pang Christmas. Meron pa dito. So, ito ay overtimean ko ngayong araw na ito. At today is Wednesday. Ang dali lang ng araw. Okay. Sige. Ato ta dito. Tumoy. Video ko. Naka-flash man mo. Tingala gani ko. Yo, sani. Oh, gwapo ka kayo. Ayo sa dong. Oh, diri ka dong. Gihap lang ako to. Sige, ani. Ani ha. Ayo sa kami tulo. Sige. Murag yan ani mo ba kay makuha ni mong atop. Sige pang kita pang. Video mo. Pang. Nakaloy. Shit kayo. Video na? Picture. Video na no? Picture na. Ako. Dili ako, pindutan ko ng picture gel. Sige, usab, balik. Nakapto na? Dali. Okay na. Naka-flash ya, Bon? Nani ako kasi ba? Isan na. Ay. Tara doon. Belen. Santa Claus to.